Bukod sa mga nagagandahan at matitibay na bahay na bato sa Batanes, ang Ibatan Houses. Sadyang ginawa para pananggalang sa matinding sikat ng araw, buhos ng ulan at hampas ng hangin tuwing bumabagyo. At ang mga stilt houses ay ibabaw ng asul na tubig sa sulu na itinayo sa mismong tinitirhan at pinagkukunan ng pagkain ng mga badyaw. Marami pang rehiyon sa bansa ang mayroong mga ipinagmamalaking tirahan. Isa na rito ang bale, ang tradisyonal na bahay ng mga Ifugao. Kung papaano ito itinayo, saan ito yari at ang buong panlipunan at sistematikong proseso na nakapaloob sa paggawa nito, yan ang tunay na kakaiba. Sa paniniwala ng mga Ifugao, ang bale ay regalo ng Diyos sa kanila. Ang bahay na ito na ang bubong ay tila hugis pyramid, bagaman walang bintana at may isang pinto lamang, ay sadyang malamig sa loob. Dahil sa estruktura nito na may bubungang yari sa cogon grass at may maliit na espasyo sa gitna ng bubungan at pader na kahoy at butas sa sahig, malayang pumapasok ang malamig na hangin habang itinutulak naman ang mainit na hangin palabas. Kadalasang matatagpuan ang mga ito na nakatayo malapit sa mga hagdan-hagdang palayan. Sa mga rice terraces, ang bale ay halos magkakatabi. Pahiwatig na mayroong nabubuong isang maliit na pamayanan. Ang apat na haligi ng bale ay mayroong wooden pegs, isang teknik sa katutubong arkitektura na pumipigil sa mga daga upang hindi makapasok ang mga ito sa loob ng bale. Ang mga haligi ding ito ay nagsisilbing sabitan ng mga kulungan ng manok. Ang bale ay mayroong hagdanang maaaring alisin. Ito ay ikinakabit sa umaga at inaalis sa gabi bago matulog upang di makaakyat ang mga hindi naman nakatira sa bahay na iyon. Ang isa pang tunay na nakamamangha sa bale ay ginawa ito ng walang gamit na pako. Pinagtutugma-tugma ang mga kahoy at hugpungan at binibikis ng ratan. Bunga ito ng husay at galing ng mga agham at teknolohiyang Ifugao sa paggawa ng bahay. Hindi lamang ito nagsisilbing pahingahan ng pamilya at imbakan ng bigas o kamalig. Ito rin ay isang mahalagang sanktuaryo ng kanilang mga bulol o rice god. It is the first prefabricated building. It is also rat-proof and it is also typhoon-proof. Typhoon-proof because the strong winds passes under the house because the wind follows the area of least resistance. It is prefabricated because it is joined by wooden pegs and joined together by rattan vines. And it is made out of the best Philippine hardwood. The post is made out of molave and floorings and the beams are made out of Nara, which is taken from about 50 kilometers east of Mayuyao. And it is done by Bayanihan system. It is a product of, let's say, the family. The yard is also paved with stones. Ang mga Ifugao ay responsableng tagapag-alaga ng kanilang kapaligiran. Ang pagtatayo ng bale mula sa kakahuyan sa Pilipinas ay laging nakaugnay sa pagpreserba ng kagubatan. Sa katunayan, ang mga Ifugao ay mayroong muyong. Ito ay kapirasong parte ng bundok na may malagong kagubatan. Ito ay lupang ipinamana pa ng kanilang mga ninuno. Dito ay malaya silang nakakakuha ng mga kailangan sa araw-araw na pamumuhay, gaya ng panggatong, yantok, kahoy na gamit sa paggawa ng bahay at iba pa. Ang kapalit naman nito ay ang obligasyong protektahan ang sariling muyong sa mga maaaring sumira dito gaya ng sunog, ligaw at mababangis na hayop o kaya ay mga nangangahoy na walang pahintulot. Parte rin ng obligasyon bilang may-ari ng muyong na pagyamanin ito sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga kahoy at pag-aalis ng mga pwedeng pagsimula ng sunog. Malaki ang kaugnayan ng pagpapreserba ng muyong sa kabuhayan ng mga katutubong Ifugao. Dahil dito nagmumula ang mga bukal ng tubig na dumadaloy sa mga hagdan-hagdang palayan. Ang pagpapanatili ng mga punong kahoy ay mahalaga din dahil ito ay kanilang pananggalang sa mga bagyo.
Ang mga ugat ng mga puno rito ay tumutulong magpanatili ng mga lupa sa kabundukan para maiwasan ang soil erosion at landslides. Sa tribo ng mga tuwali, tinatawag nila itong muyong, habang sa tribo naman ng mga ayangan ay kilala ito sa tawag na pinutsyo. Sa muyong o pinutsyo, pumuputol lamang ng kahoy na kailangan. Walang sino man ang maaaring pumutol sa gubat nang walang pahintulot mula sa mga nakatatandang miyembro ng angkan. Sa Ifugao, ang mga tao ay nagtutulong-tulong at nagsasama-sama sa pagtayo ng bahay, sa paggiba nito o di kaya naman ay sa paglipat nito sa ibang lugar. Tinatawag itong badang sa tribong Tuwali at sistemang Tiangga o bayanihan sa tribo ng Ayangan. Ang mga matitipunong kalalakihan ay nagtutulong-tulong sa pagkuha ng pinakamahusay at pinakamatandang matigas na kahoy sa muyong. At kung siya naman ay walang muyong, maaaring kunin ang mga gagamiting kahoy mula sa muyong ng mga kamag-anak o kapitbahay na nais magbahagi. Habang sama-sama ang mga kalalakihan sa paghanda at sa aktwal na pagtatayo ng bahay, naiiwan naman ang mga kababaihan at mga batang lalaki upang maghanda ng makakain. Bago pumasok sa kagubatan ng muyong, ang mga kalalakihan ay nagkakatay ng baboy. Umaawit din sila habang nasa daan papuntang kagubatan. Ang mga mapuputol na puno ng kahoy ay bubuhati ng sama-sama ng mga kalalakihan patungo sa lugar kung saan itatayo ang bale. Isang misteryo kung paano ang mga kahoy na pinutol-putol at ginawang poste, beams at pader ay nagagawang magkakasing timbang. Kakaibang talentong matatawag na sa kabila ng kakulangan sa makabagong gamit sa pagsusukat ng bigat ng mga kahoy, nagagawa nila itong magkakasing timbang. Ang lahat ay ginagawa sa simpleng pagtatansya. Kailangang pareho ang bigat ng mga poste, beams at mga kahoy na gagamitin bilang pader sa apat na sulok ng bale upang pantay itong mahubog na hugis cube sa ibaba at pyramid sa itaas. Kung hindi, gegewang ito at mabubuwal. Prefabricated ang mga bahagi ng bale o ginagawa ang mga parte nito ng hiwa-hiwalay. Pagkuway itatayo o iakyat ang mga ito at ipagdidikit-dikit. Ang isa pang misteryong itinuturing ng mga Ifugao na may kaugnayan sa bale ay kung bakit hindi nabubulok o binubukbok ang palay na itinatabi sa loob nito. Kahit umabot ng ilang taon ang mga palay sa pagkakatabi, maaari pa rin itong bayuhin, lutuin at kainin. Marahil, maaaring ihalin tulad ito sa kaakibat na misteryo sa sinaunang sibilisasyon ng Ehipto, kung saan ang anumang ipinasok o itinabi sa kanilang pyramid ay napepreserba ng daan-daang taon man. Higit pa sa tirahan lamang ang kahulugan ng bale para sa mga Ifugao. Ang pagbuo nito ay isang pagkakataon para magsama-sama, magtulungan at mabuklod ang komunidad. Because it is a social status. If your yard is paved with stones and your house is made out of nara and molave, and it is being envied by many lowlanders. Sa loob ng bale, ang mga kagamitan o dekorasyon ay sumasalamin sa kalagayang panlipunan o estado ng may-ari nito. Ang bale na may mga upuang kahoy na hagabi, mga sungay ng kinatay na baboy at kalabaw, at mga bungo ng tao noong unang panahon ay sumisimbolo sa pagiging kadangyan o mayaman at pagiging matapang ng may-ari ng bale. The sad thing about it is many are buying it about 50,000 pesos and bringing it to the lowlands, which we would like to prevent the exportation of this unique native house. And so we would ask the municipal officials to prevent this. Now, you would notice that the native houses are mixed with the terraces because each house is supposed to be near the rice fields for easy access of developing it and working on the rice fields. Now, if you look at other communities, their native houses are almost gone or non-existent. In Mayuyao, the native houses are still intact because we consider it as a legacy
from our forefathers. And so we would like to keep it that way. Tunay na mayaman ang kultura ng mga Ifugao. Para sa kanila, ang pangangalaga sa pagtulungan at pakikisa sa kapwa, sa kalikasan, sa kanilang mga Diyos at ninuno sa kabila ng nagbabagong panahon at ang pangangalaga upang mapanatili ang mga sinaunang tradisyon at pamana ay mahalagang sandigan ng kasalukuyan at ng mga susunod pang henerasyon. Ako si Edric Calma. Tara na at bisitahin natin ang Ifugao.